Sabi ko nga po sa inyo, there's no such thing as perfect life. Nasa ano na natin yung kung paano natin gagawing perfecto ang pagsasama ng isang mag-asawa. Good morning, Tina, baby ko! Atcha. Ayan po, ako'y bumili lang ng pangsinigang na kangkong. Tapos may nadaanan po ako, tingnan nyo. Ang dami pong oregano dun. Di ko lang na-film. Bukas po. Pag humingi ako ulit. Nakakaya, no? Pero ganun din po yun. Tingnan nyo po yung lagundi namin sa labas, diba? Ang dami din pong nangunguha. Ngayon po, kami naman ngayon ang mangangalap dahil wala po akong oregano ngayon. Diba? Kasi ang oregano ko'y tingnan nyo. Kalbo na. Hayaan ko po na siyang makapagparami ng kaunti. Pero ayan na po yung mga kasunod. Ayan. Bala ko pa po hanggang doon. Sabi ko talaga marami-rami ang oregano. Pero tingnan niyo po, hindi talaga natutuloy yung aming ubot sipon. Pero tuloy-tuloy po kaming umiinom. Para hindi po, 'di ba? Para tuloy. Kasi pag hindi mo pag tinantanan mo, makakaporma talaga yung Medyo iba po ang ngayon, no? Iba ang virus na to. Parang hindi siya wow, ang tigas ng pupo ni ang matigas ang pupo ni ni Chuchay ito yung tuyo na. Ito yung tuyo na ang pupo ni Chuchay. Tatanim ko po yung mustasang binigay. Sayang diba po? Nakita pa ako ni Dading nagpipiko nito. Napagalitan ako. So yung mata mo! Siya na lang daw. Sabi ko, hindi lang naman yan. Konti lang naman. Ilang peraso lang po yan. Ayan po galing yan kay Ate Len sa asawa ni Kuya Ruming. Diba? Ngayon pa lang po yan matatanim. Dito ko na po itatanim. Naiinitan naman dito Maganda po ang lupa dyan. Sama ko na kayo dito kasi si mama daw po ang magluluto, so hindi ako ang magluluto ngayon, pero naandyan pa rin po siya sa garden. Hayaan ko lang pag po, aanuhin ko na yun, lalagain ko na yung ating isisigang. Pinapagpahinga niya po ako. Magpahinga ka, pero wag kang magbabasa, sabi niya. Pahinga mo pati mata mo. O diba may po, may daw po. Nakakatamad naman magpahinga ng wala man lang, pati pagbabasa hindi ka na makapagbasa. Diba po? Yung mga nanay talaga ganyan. Ilang lang po yan, na yan, gaganda na yan. Ang ganda na po ang lupa dito. Ang daming tilapyang naibaon dyan. Dito sa part na to yung tilapia. Si Derkongkong pa ang si Derkongkong. Pala, bibigyan ko si Kongkong nung aking, ginawang mangga. Di pa nadadaan. Iba po, ibabalik natin yung ibang mangga kay Kongkong. Tikman niya naman yung gawa nating mangga. Namali po pala ang ko doon. Ang aking sabi ko ilang cups na sugar. Lang po yun. Hindi po ganong kagdaming sugar na sabi ko ilang. Tinitingnan ko po yung kasi yung recipe ni times ko lang. Yung iba daw po hindi naglalagay ng water. Yun po kasi po recipe ng Vietnamese recipe.
Yun. Kaya medyo meron po siyang ano. Isama na natin naman na yung mabuhay pa siya. Ayan. Vietnamese recipe po yun. Kaya may sugar siya. Ay, may sugar. Meron po siyang water. Kasi po nga, pag napakaasim nga naman ng ano mo, tapos madami ka pang vinegar, medyo ano po iba talaga ang lasa Sobrang asim po kasi talaga ng manggang yun. Kasi, tapos po yung recipe yun, yung bata ang kakain. Pag iniisip ko kasi po, nasarapan nung si Kuya Video nung pumunta din talaga pong halos yung isang garapon gustong gusto niya po. Siya po talaga ang nakarami nung sa garapon na yun. Nasabi ko, pag ano, sana makapunta po sila. Ngayon po yung competition nila ni Kuya. Sa Araneta Coliseum. Lagyan natin to ng ayan, pataba. Masisip-sip niya yung taba ng kaudang. Kay Chuchay kaya to o kalabaw. Iping, may mustasa na rin kami. Mustasahan. Ayan. Good morning! Sinigang na pork po tayo today. Pero this one, lalagyan natin ng marami-raming kamatis. Buo lang po. Kasi mamaya pagluto na, dudurugin ko siya. Kasi strain ko siya. Para makain. Quarter. Yan. Paunahin ko na to. Uunahin na natin siya. Iboboil na natin siya. Para pag nag-boil siya, ilagay natin yung pork natin. Yan. Mauna na ang beped dyan. Dito ka muna baba. Dito ka na lang baba ko. Yan po. Ayan. Antayin natin lang siyang kumulo. Tapos tayo ay mag-slice na ng pork. Ayan. Mag-slice po tayo ng ating baboy. Ito dapat yung naalala niyo po yung binili kong sabi ko iihawin. O, diba? Iba na naman ang nangyari sa kanya. Ganyan po talaga. Hindi lahat ng plano ay nasusunod. Nagkita po kami ni ka-farmer nung bibili po ako ng kangkong. Galing po siyang bayan. Busy po siguro, hindi umano kay mama. Hindi dito dumaan. Tinanong ko po si Mother kung dumaan. Sabi niya, hindi. Inaabangan niya po yung kaninang umaga pa. Kasi ilang araw niya na naman hindi nakikita. Pero kasi po busy na ngayong season. Sabi ko, busy na siguro. Sabi niya, alam ko naman na busy. Mamaya po siguro, baka punta na lang kami doon. Diba? Ganun talaga. Diba? Naintindihan niya naman daw. Ay, baby ko. Diba? Sabi niya, oo, busy kasi yun ngayon. Ganun siya. Maalingaw po pag may sinabi ako, aalingaw. Parang, oo nga, busy yun. Ganyan. Pag nagsabi po ako, kasi busy siguro, kasi baka nagmamadali. Oo, busy yun ngayon. Ganon. Ito na po yung burong mangga natin. Bibigyan ko din po yan si Kongkong. Nasa bukid. Hindi ko pa, mamaya po siguro, pag pumunta kami sana hindi ko makalimutan na magdala. Ang sarap na po. So good. Ang yummy na. Namali po ako nang sabi ng nito, ingredients. Kasi nga po, nag-times ako kasi madami po yung ginawa ko. Ilalagay ko na lang po sa link yung YouTuber na pinagkuhanan ko nito. Vietnamese YouTuber po yun. Kaya yung kanila ay may tubig. Kasi siguro maasim din yung mangga nila. Ang asim po kasi nito, sobrang asim ng mangga. Grabe po. Dahil nga matanda na ako.
Iba na po talaga yung pangangasim ko. Ito po iaano lang natin dito. Para hindi na tayo mamaya mag-scoop-scoop nung ano. Diba po? Gaganitin. Tapos hugasan lang. Pag nakulo-kulo na siya, hugasan ko na lang po yan. Para mamaya, yung ating sabaw ay clear na clear. Hindi po ako maglalagay ng gabi. Pero depende pa rin kung gusto pala ng asawa ko. Hindi po ako bumili. Nakita ko na yung gabi kinasuki. Ay, you want gabi pala here? O hindi? Oo, masarap yung gabi dyan. OMG. Wala po to. Kahit wala, di ba? O sige yun po, saan ka magkakanvas? Yan lang sa kanto lang. Ah, pwedeng bumili ka na lang kay Suki ng gabi pagbabalik mo. Pwede? Okay. Ayun yung money doon. Andun sa parang ginansilyo ni sis na maliit na na coin purse. Siya pa po nagansilyo noon. Inano niya. Magaling po ang kamay ni sis sa ganun eh. Basta mga nakita ko yan dito. Hindi ko po yan, alam kung yan yung original na binigay niya sa akin o yung mga naiwan nila dito. Basta po, ako kasi hindi naman ako pala bili ng mga ganyan. Pagka kung ano po ang naan dyan, kahit po mga damit, yung mga naiiwang damit ng mga kapatid ko, sinusuot ko. Di ba po, kahit yung kay Frank, yung naiwan ni Frank na ayaw niya na, yung mga, ito Jinky, who wants this, ganyan. Mahilig po ng ganun si Frank eh. Eh, sinusuot ko. Diba? Yung mga ayaw na ni Kuya Jojo na minsan nadadala dito. Kasi mga maganda po yung tela nun eh. Yung mga cotton siya na hindi naman ganun kanipis. Yung tamang-tama lang, mapresko sa katawan. Gusto ko po yun, yung medyo hindi siya masikip. O yun po yung pinambabahay ko, pinantutulog ko. Hindi tayo maselan sa ganyan. Sabi ko nga kay Daddy, swerte ka sa akin. Wala po kasi ako talaga. Pagdating sa material, hindi po ako gaan talaga. Basta may nasisuot ako. Ang sa akin lang is, ang pinaka main goal ko lang is to be healthy. Yun lang. Kasi alam ko po na kahit gaano tayo kayaman, hindi po tayo masisave ng ating yaman pag tayo nagkakasakit na. Yun lang. Kaya lang, ating partner, medyo, nag-usap nga po kami ni Sis Arlene yung about sa, sila po kasi, hindi naman pure vegan, pero almost there, 'di ba? Trying hard to, yung eat more vegetables, ganyan. 'Di ba no, Sisi? Eh, sabi ko kami, sis, malayo-layo pa sa ganyan, dahil carnivorous man ang asawa ko, sis, sabi ko, carnivorous, 'di ba? Sabi ko sa kanya, matagal-tagal ko pa ma-achieve. Sabi niya, oo nga. Eh, talagang ganon. Ang problem is ganito din. Pag kayong gaya niya, kay Daddy po, paano mo siya ma-encourage masyado sa ganon? Kasi feeling niya, healthy din healthy living siya. Hindi naman kasi siya umiinom. Hindi naninigarilyo. Umiinom po siya, pero ano po siya, di ba? Occasional drinker lang talaga. Tapos, ang occasion na yun, kalahating beer, di niya pa naubos yung isang buo. Pinakamarami na sa session na gano'n na yung pa sa Christmas, birthday na nagkayayaan silang magpinsan nila niya doon pag nasa dapitan ko. Ano lang, yung isang bote lang ganyan. Pinakamarami na siguro ang nainom niya, 2, pero siguro ano yun, so, sa 10 okasyon, isa lang beses siya makainom ng 2, bihirang-bihira. Ganun po si Daddy. Hindi siya talaga umiinom. Mga soju-soju na yan, di man po yan nakakatikim, di man tumikim. Di talaga siya. Tapos hindi din naninigarilyo. Kaya feeling niya po, healthy talaga siya. Healthy lifestyle. Diba? Kaya paano po yun, diba? Yung pagdating sa food, yun na nga lang naman ang niya, yung meat, diba? Kaya, sabi ko nga po sa inyo, there's no such thing as perfect life. Nasa na natin yung kung paano natin gagawing perfecto ang pagsasama ng isang mag-asawa. Ganon din sa isang pamilya, sa isang bubong. Nasa atin na po yun. Wala pong perfecto talagang samahan, walang perfectong buhay, walang perfectong lugar. O gaya po ng house na to,
malapit kami sa bundok, free ang water namin, pero we're having water problem din, di ba po? Although libre siya. O, sabihin mo siya na from hindi siya adulterated with with chemicals and all, kasi nga direct kami sa spring, pero may mga problem din kaakibat, di ba? Nasa atin na po yun kung paano natin gawing perfecto yung buhay natin. Kailangan mapas natin yung imperfection na yun at gawin natin siyang perfect, di ba po? Lagay na po natin to. Na-wash ko na po to, no? Para mamaya, hindi na tayo wala nang lalabas na mga bula-bula dyan. Yan. Tapos yan po mamaya, pagka malambot na yung ating kamatis, pwede natin siyang i-blender ng kaunti, tapos salain natin siya, or pwede din naman durugin natin siya sa pinaka-strainer. Yan, gawan natin para pumakain natin yung kamatis talaga. Yan, tatakpan na natin siya. Tapos ako po, papakuluan ko to ng kaunti. May gusto po kasi akong matutunan yung paano nila dinidebone to. Kaya lang iniisip ko pa lang. Ang galing po nila natatanggal nila yan, nadidibone po nila yan. Tapos po, marami silang recipe na gagawa napafry nila. Basta po, ang galing Bahala na po pala dito si mama, wag na natin pakialaman. Si mama na po magluluto niyo. Di pa po pumapasok, sabi niya siya ang magkukusina. O disinin mo lang ko na po. 10 o'clock na Kain po tayo. Sinigang. Ang tagal po umupo. Busy ang daddy. Nagkikwenta. Si mama po nasa kusina pa rin. Nakalimutan niya daw po isa lang yung chicken feet. Sabi ko okay lang naman. Ayan po, habang ako nag-iintay, kumakain ako ng kamote. Kain po tayo. Sarap ang kamote. Ang sarap ng kamote na binili natin daddy sa Yummy. Anong dilawan? Ang tamis pa. Ito ang tawag sa amin ng pagka ganito, yung medyo matigas na po. Hindi siya yung malambot. Yung matigas ang texture masapug ang tawag sa Bicol. Sarap. Baliktad ang t-shirt mo. Hindi ka ba nasakal? Para kang Turtleneck po. turtleneck ba? Hindi, baliktad baka gusto nito ng baby ko Baka gusto. Ng aking si Bea ngayon ang medyo matamlay po. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. God's plans are perfectly aligned with the timing that only He sees. God knows the beginning, the end, and everything in between. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that